Hello mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa mga panahon na nanghihina tayo, sa mga panahon na pakiramdam natin, pasan natin ang daigdig. Tayo mismo, gaya ng sinasabi ko palagi, ay makapagpatutuon ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Amen? Ngayon ay araw ng Huwebes, nasa ika-25 araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 20 hanggang 28. Napakagandang tingnan natin ang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito. Sinabi dito na ang anak ng tao ay hindi pumarito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Alam mo, yung paglilingkod ay isang napakataas na pag-uugali na gustong ipakita ni Jesus sa atin. At ang hangarin niya ay maging tapat at tunay na lingkod tayo. Alam natin na pagdating ng panahon, kung tayo ay mamamatay, tayo ay tatanungin ng Panginoon kung ato ang ating ginawa. Huhusgahan tayo sa katapatan ng ating paglilingkod sa bawat isa. To be a servant is truly a mark of a true Christian. Kaya nga, naalala natin sa isa sa mga ebanghelyo ng sinabi ni Jesus, halika, tapat na lingkod. Samahan mo ako sa hapag ng aking Ama. Tayo ay hindi huhusgahan kung ano kataas ang ating pinag-aralan, kung ano kadami ang ating kayamanan. Kung hindi, uhusgahan tayo ng Panginoon sa ating pagiging tapat na lingkod. Sana sa ating makakaya, sa ating pagiging tagasunod ni Kristo, huwag natin kalimutan palagi na maglingkod sa bawat isa. Huwag tayong mapagmataas. Ipakita natin na ang tunay na tatak ng pagiging anak ni Kristo ay ang tatak ng pagiging lingkod, handang mag-alay ng oras, panahon at kakayahan alang-alang sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat na lingkod. Turuan mo kaming maging mabuti araw-araw. Amen.